Isa sa mga kilalang lugar sa Maynila ay ang Binondo, partikular na ang simbahan nito. Ngunit alam nyo ba na hindi Plaza Binondo ang pangalan ng plaza sa tapat nito, kundi Plaza San Lorenzo Ruiz, ang unang santong Pilipino. Pero ang tanong, sino ba si San Lorenzo Ruiz at paano ba siya naging santo? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Ang orihinal na pangalan ng plaza na ito ay Plaza Calderón de la Barca. Si Calderón de la Barca ay isang kilalang manunulat sa Espanya at siya ang paboritong manunulat ng mga Dominikanong pare. Sila ang namamahala sa Binondo Church. Kalaunan pinalitan ng pangalan ng plaza at naging Plaza San Lorenzo Ruiz. Pero sino ba si San Lorenzo Ruiz? Hindi tiyak ang araw ng kanyang kapanganakan, ngunit ito'y nasa pagitan ng 1600 at 1610s. Hindi siguradong kanyang kapanganakan dahil maraming dokumentong nasira noong gera o noong World War II. Chinese ang kanyang ama at katutubo naman ang kanyang ina. Sa madaling salita, Chinoy siya o Filipino-Chinese. Lumaki siya sa Binondo, Maynila at naging sakristan ng simbahan ng Binondo at kalaunan naging scribe o eskribano dahil sa ganda ng kanyang pagsulat o penmanship. Nagkaroon ng asawa si Lorenzo Ruiz na ang pangalan ay Rosario at nagkaroon din sila ng 3 anak. Kung makikita natin, mukhang okay naman ang buhay ni Lorenzo Ruiz sa Binondo. Pero may pangyayari na magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Isang araw noong taong 1636, napagbintangan siya na pumatay sa isang Espanyol matapos niya makipagtalo rito. Dahil sa paratang na yan, natakot siya sa kanyang buhay at napilitang sumama sa mga Dominikanong misyonero na pupunta ng Japan. Ang mga misyonerong nakasama niya ay sina Antonio Gonzales, Guillermo Cortet, San Miguel de Awazaraza, isang paring Hapon na si Vicente Shiwozuka de la Cruz at isang Hapon na may ketong o leprosy na si Lazaro na taga Kyoto, Japan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakaalis si San Lorenzo Ruiz sa Maynila at sa Pilipinas. Balak ni Lorenzo Ruiz manatili sa Macau at magtrabaho roon. Ang Macau ay kolonya ng Portugal noong mga panahon na yan at maraming misyonero roon. Ngunit ang destinasyon ng mga misyonero ay Japan. Isang malaking debate pa rin kung alam talaga niya na Japan ang destinasyon ng mga misyonero. Pero ayon sa Pintakasi, nang malaman ni Lorenzo Ruiz na hindi Macau at isang peligrosong lugar ang pupuntahan nila, sa simula na dismaya siya hanggang sa nag-reflect o nagnilay-nilay siya at nagdesisyon siya na maging isang misyonero na rin. Nag-stop over ang barko sa Formosa, kasalukuyang Taiwan, ngunit pinilit pa rin niyang sumama hanggang sa Japan. Ayon sa ibang sources, dumiretso naman sila patungong Okinawa. Dumaong ang kanilang barko sa isla ng Okinawa, bahagi ng Ryukyu Kingdom. Ngunit nasa ilalim ito ng impluwensya ng Japan. Kung nakikinig tayo sa mga AP teachers natin, sa panahon na iyan ng kasaysayan ng Japan, nasa ilalim ito ng tinatawag nating Tokugawa Shogunate. Ang kapangyarihan ay nasa shogun. At ang isa sa mga pulisiya na pinatupad nila ay yung tinatawag nating Sakoku o Closure of Country. At nagkaroon lamang sila ng limitadong kontak at kalakalan sa ibang bansa dahil gusto nila ma-preserve ang kanilang kultura at ayaw maimpluwensya ng ibang kultura. Isa sa mga tinugis nila at pinag-initan nila ay ang mga Kristiyanong Hapon at ang mga misyonero na nagpapakalat ng Kristyanismo sa Japan. Tanging isang pulo sa Nagasaki, ang Deshima, ang bukas sa kalakalan sa mainland Japan at pawang mga Dutch o Olandes lamang ang pinapayagan dahil hindi layo ng mga Dutch magkalat ng relihiyon at pawang kalakalan lamang ang pakay nila. Nang mahuli ang mga Dominikano at si Lorenzo Ruiz sa Okinawa, ay kinulong sila ng halos 2 taon. Matapos ang halos 2 taon na pagkakakulong, ay dinala sila sa Nagasaki, Japan. Ang pagdala sa Nagasaki ay hindi upang litisin sila basta-basta. Ito ay isang torture session. Ilan sa mga torture na ginawa sa kanila ay ang pag-inom ng maraming tubig at pagpasok ng mga bamboo sa kanilang mga daliri. Pumayag sila na lisanin ang Japan, ngunit kailangan muna nila talikuran ang Kristyanismo. Of course, hindi sila pumayag. Ngunit ayon sa post si Professor Xiao Chua, sinabi ni Lorenzo Ruiz sa mga Hapon ay, "Isa akong Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon. Kung ako man ay may 1,000 buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kanya. Kaya gawin nyo na ang nais ninyo sa akin."
September 27, 1637, pinaglakad sila ng nakapaa at nakagapos patungo sa Nishizaka Hill sa Nagasaki pa rin, kung saan ginawa ang huling torture sa kanila ang tinatawag na Ana Surushi o Horka y Hoya sa Kastila. Sa Ana Surushi, itatali ang biktima sa paa at ibibiti ng pabaliktad. Ayon sa Catholic.org at Esquire, sinugatan si Lorenzo Ruiz sa noo upang mapigilan ang pamumuo ng dugo sa ulo at hindi mawala ng malay. Sa madaling salita, para tumagal ang kanyang paghihirap. Ayon sa ibang mga sources, minsan ang butas kung saan sila nilulublob ay may mga lamang excrement o tae sa Tagalog. Matapos ang 3 araw o noong September 29, 1637, pumanaw si Lorenzo Ruiz sa torture na dinanas niya sa Japan. Kung susundin natin ang taong 1600, siya ay namatay sa edad na 37. Matapos ito, krinimate ang kanilang mga katawan at tinapon ng abo sa dagat ng Nagasaki. Marami pang ginawang torture sa mga Kristiyano ang nangyari noong panahon na yan sa Japan. Halimbawa na lang ang 26 martyrs na pinako sa krus. Sa susunod na videos natin tatalakayin yan. Matapos ang ilang buwan, kumalat ang balita sa nangyari kina Lorenzo Ruiz at sa mga kasamahan niya. Mula Japan, ito'y nakarating papunta sa Macau sa pamamagitan ng mga Portuguese messengers sa Japan at nakarating sa Maynila ang kanilang pagkamartir. Kinalembang ang mga kampana sa Intramuros, lalo na sa mga dating simbahan ng Santo Domingo at San Ignacio bilang pasasalamat sa kanilang pagkamartir. Balik tayo kay Lorenzo Ruiz. Sa pamamagitan ni Reverend Father Fidel Villaruel, OP, nakita natin ang buhay ng kwento ni Lorenzo Ruiz mula sa mga record sa Italy, France, Spain at sa Japan, lalo na yung mga eyewitness testimony ng mga Portuguese envoys na nasaksiyan ang kanilang huling mga araw. Naglathala siya ng isang libro na pinamagatang Lorenzo de Manila and His Companions, The Proto-Martyr in the Philippines. Anong ibig sabihin ng proto-martyr? Ang ibig sabihin ng proto-martyr ay the first martyr in a cause or region. Noong 1981, upang mabigyang pansin ng mga third world na bansa tulad na lang ng Pilipinas, ginawa itong biyato ni Pope John Paul II sa Luneta, ang kauna-unahang pagkakataon na magdeklara ng beatifikasyon sa labas ng Vatican City. 1981, pinalitan ang pangalan ng Plaza Calderon de la Barca naging Plaza San Lorenzo Ruiz sa pamamagitan ng Republic Act No. 133 upang alalahanin ang martir. Bilang martir ng simbahang Katolika, hindi na kailangan na makagawa ng milagro ni Lorenzo Ruiz upang maging biyato. Ngunit nung gumaling sa sakit na hydrocephalus si Cecilia Alegria Policarpio, matapos manalangin kay Lorenzo Ruiz, ay nagkaroon ng canonization upang siya ay maging santo noong October 18, 1987. Na pinangunahan ni Pope John Paul II. Itinalaga ang kanyang feast day bilang October 28. Si Lorenzo Ruiz ang magiging unang santo mula sa Pilipinas. Nagkaroon siya ng mga monumento sa Maynila na makikita natin sa Binondo at sa Luneta. Dahil walang nakakaalam ng kanyang itsura at walang painting o depiction sa kanya, ilang artist ang gumawa ng rendisyon niya. Ang pinakakilala ay isang Chinese na mestizo na nakasuot ng puting kamisa de chino at nakaitim na pantalon na may hawak na rosaryo, na simbolo ng kanyang pagiging miyembro ng Cofradia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Nagkaroon din ng pagbabago ang kanyang mga kasuotan at kanyang itsura, tulad na ng pagdagdag ng martyr's palm, lubid na sumisimbolo sa paghihirap at pagkamartir niya sa Japan, isang pulang alampay na sumisimbolo sa kanyang marangal na pagkamatay, at scapular ng Cofradia de la Nuestra Señora del Santísimo Rosario, nakilala ngayon bilang Guardias de Honor de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila. Ang pagbabago ng iconography ni Lorenzo Ruiz ay makikita natin sa posisyon ng mga santo tuwing pista ng La Naval de Manila. Tandaan natin, siya bilang ordinaryong Pilipino ay nakagawa ng isang mahirap na gawain. Naway tayo din bilang isang ordinaryong mamamayan ay manalig sa katotohanan at hindi sa mga peking sabi-sabi. Kita-kita tayo sa susunod nating video.